Sir Raf, sorry po absent po ako kahapon. May pinagbilin daw po kayo sa aming mga katulong. Ay ano, Mang Je, sabi daw po ni Tito, palinis ng bakuran. Sige po Sir Raf. Ba't sir tawag sa'yo nun? Si Mang Je kasi yun. Lahat ng tao dito tawag niya Ma'am and Sir. Bale, saan pala tayo mag-practice? Kahit sa bakuran na lang, malaki naman dun. Pasok muna tayo saglit. Gusto ko lang kasi makita yung loob eh. Wait lang, check ko lang kung malinis. Dali-dali kagad akong pumasok sa bahay para itago yung mga pictures ng family namin na kasama ako. Pati yung mga nakasabit, pinatago ko sa mga katulong. Sige, pasok ka na. Malinis naman pala. Grabe naman, ang dami niyong katulong dito tapos sasabihin mo sa akin baka madumi. Di-double check lang. Ba't parang ang daming kulang dito sa bahay na to? Ha? Tulad ng... Usually may mga family portraits sa mga pwesto na to oh. Pero yung bahay na to parang halos walang picture ng pamilya ng boss ng papa mo. Busy kasing tao yung boss ni Papa. Halos wala na ngang time sa pamilya niya eh. Nagpaampun ka na lang dun. De, joke lang. Kahit sobrang yaman ng boss ng papa mo, huwag mo pa rin pagpapalit sarili mong pamilya para sa pera. Siyempre hindi, no? Sa mga salitaan niya pa lang, alam ko mabuti siyang tao. Pero siguro, mas okay na muna siguro to. Na hindi niya muna alam na mayaman kami. Para mas makilala ko si Chloe ng maigi. Natapos yung practice namin at medyo ginabi na. Siyempre bilang tour din sa akin ng dad ko, dapat daw kapag may babae ako kasama or bisita, ihatid ko daw pa uwi. Ang problema ngayon, hindi ko magagamit yung kotse ko. Bale, una na ako. Kita na lang tayo sa school bukas. Mag-grab ka ba pa uwi? Hindi eh. Magkukommute na lang ako. Baliw, delikado na. Gabi na eh. Safe naman dito sa lugar niyo eh. I mean, paglabas mo dito, syempre di na safe dun. Mahal kasi Grab eh. Kahit mayaman siya, pasinop siya sa pera. Libre na kita. Kahit wag na. Alam ko hirap ng papa mo. Huwag mo nang ipang libre sa akin. Hatid na lang kita. Paano ka pa uwi? Commute din. Actually, na-inspire ako sa sinabi mo. Gusto ko din matuto maging independent. Doon kasi sa amin dati, nahatid ako lagi ng papa ko. Kaya gusto ko din matry mag-commute pag-isa. Hindi ka naman talaga balak mag-commit pa uwi. Naisip kong plano, ihatid ko na lang siya sa bahay nila. Tapos magpapasundo na lang ako sa driver namin. Kahit medyo malayo sa pwesto nila. Nax. Sige, ikaw bahala. Turo ko na lang sa'yo yung sasakyan mo pabalik. Mukha naman siyang tinuruan ng maayos ng papa niya. Alam niya yung proper etiquette na kapag babae, dapat hinahatid sa bahay nila paggabi na. Iniisip ko noon kung magpapahatid ba ako sa bahay o doon na lang sa bahay ng tita kong mayaman para di ako mahalata ni Raf. Pero syempre, doon na lang ako nagpahatid sa bahay ng tita ko. Since may inutos din naman si mama na kunin ko daw yung mga ipapalaban ng tita ko kay mama. Paglabas namin ng villa nila, may nadaanan kaming kwek-kwek sa daanan. Super favorite ko yun. At tingin ko magugustuhan niya rin naman yun kaya inaya ko siya. Uy Raf, may kwek-kwek ko? Ha? Ano yun? Hindi mo alam yung kwek-kwek? Hindi. Oo nga pala. Hindi ka galing dito sa QC no? Oo. Kaya siguro hindi ko alam yun. Ito yun no, ang kulay orange. Ang dami namang mantika niyan. Siyempre, deep fry yan eh. Malinis ba yan? Marty ka pala sa pagkain. Seryoso ba? Hindi ka kumakain ng street foods? Street foods. Oo, kumakain naman ako niyan. Kita ko sa mukha niya na parang nagsisinungaling siya. Parang sinasabi ng mukha niya na kadiri. Ewan ko ba kung ako lang. Ba't parang nandidiri ka? Hindi Tara, libre kita. Kuya, 2 baso nga po. Baso? Bakit sa baso? Hindi ba sa tasa? Ay wow, dait mo pa ako ah. Parang mas mayaman pa pinanggalingan mo kaysa sa akin eh.
Ay ano, kasi nga 'di ba, hindi ako laki dito sa QC kaya hindi ko alam. O siya, sige sige, try mo na yan. Mainit yan ah. Uy, masarap naman siya. Para siyang egg tempura. Ha? Ano yun? Parang ganito din siya, pero hindi siya kulay orange. Saan mo naman natikman yun? Sa Japan, Nakapunta ka na sa Japan? Japan restaurant. Dinala kasi kami ng boss ni Papa ko doon. Tapos, yun yung in-order ko. Ah, anyways, may balat pala dun oh. Ano na naman yun? Don't tell me di ka pa nakakain ng balot. Hindi nga ako taga dito. Kahit taga-province ka, usong-uso tong balot. Baka hindi ko lang talaga natitikman pa. Tara, libre kita. Sige. Masarap naman tong wek-wek eh. Try ko din yan. Kwek-kwek. Sige, try mo na yung balot. Pagbukas ng balot, nakatsyempo siya ng medyo buo na itik. Yung mabalahibo na. Kitang-kita ko sa mukha niya yung pandidiri niya. Grabe, kahit pares kami ng pinanggalingan, maarte siya sa pagkain. Ano na, kainin mo na. Safe ba to? Baliw, jackpot ka na nga dyan eh. Bakit naman? Nakakuha ka ng Pokemon. Hindi ko yata kaya to. Mayaman ka kasi kaya di mo kaya kainin yan. O hindi ah. Nung sinabi ko yun, medyo kinabahan siya. Tapos, bigla na kinain yung buong itik. Medyo naduwal pa siya nun. Pero nilunok niya pa rin yung pagkain. Medyo kakaiba talaga tong si Ralph compare sa mga dati kong naging kaibigan nung nasa public school pa ako. Sumakay na kami sa jeep ni Ralph at hinatid niya ako hanggang bahay. Dito na pala yung bahay ko. Malaki din pala talaga yung bahay niyo, no? Oo. Pero mas malaki lang ng doble yung dun sa inyo. Bale, una na ako ah. Sige, mag-ingat ka ah. Pag-akyat ko sa bahay ni tita, sumilip ako sa rooftop para i-check kung tama ba dadaanan ni Ralph. Nagtaka lang ako kasi huminto si Ralph at tumambay lang sa may kabilang kanto ng bahay ni tita na parang may inaabangan. Tatawagan ko sana siya kaso biglang may dumating na black na kotse sa harap niya. At nagulat ako kasi sumakay siya. Kala ko magkukumute siya.